Ano ang rapture at kailan ito mangyayari? Para masagot natin ito, basahin muna natin ang famous rapture verse sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kung titignan natin ang orihinal na Greek ng salitang titipunin o caught up, ito ay harpazo na nangangahulugang to snatch up suddenly and decisively or to take by an open display of force. In example, not covertly or secretly. At dito nanggaling ang salitang rapture. At malinaw sa talatang ito na tayo ay mararapture sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ito ba ay mangyayari ng pasikreto? Alam natin mula sa Pahayag chapter 1 verse 7 na makikita ng lahat ang kanyang pagdating, maging ang mga patay. At ang sabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 10, sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Kaya't imposibleng maging sikreto ang rapture dahil ang lahat ay makikita ito at maririnig. Ngunit ayon sa unang Thessalonica chapter 5 verse 2, ang araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Tama? Ngunit nangangahulugan lamang ito na walang nakakaalam ng eksaktong araw o oras ng kanyang pagdating. Tulad ng hindi natin alam kung kailan maaaring pasukin ng magnanakaw ang ating bahay. Ngunit hindi ba sinasabi sa unang Thessalonica chapter 3 verse 13 na ang ating Panginoong Hesukristo ay babalik kasama ang kanyang mga hinirang? Oo, ngunit suriin natin ang salitang Griego para sa mga hinirang na ginamit sa talatang ito. Ito ay hagios na nangangahulugang sacred o holy. At ayon sa banal na kasulatan, ang mga hinirang na ito na kasama ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik ay walang iba kundi ang kanyang mga anghel. Basahin natin ang mga bersong nagpapatunay dito. Sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 7, sinasabi rito na, kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. At sa Marcos chapter 8 verse 38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Gayon din sa Marcos chapter 13 verse 26 to 27. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. At sa talinghaga tungkol sa mga damo sa triguan sa Mateo chapter 13 verse 24 to 43, alam natin na ang mga tagapag-ani ay ang mga anghel, ang trigo ay ang mga totoong Kristiyano, at ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At kung nalilito ka pa rin kung ang rapture ay pre, mid, o post-tribulation, ang mga bersong ito ay magbibigay ng malinaw na kasagutan. Sa Mateo chapter 24 verse 29 to 31, sinasabi rito na pagkatapos, take note, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. At sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 1 to 3, binalaan tayo ni Apostol Pablo
na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagtitipon sa atin upang makapiling niya o sa madaling salita, ang pag-rapture sa atin upang salubungin siya sa alapaap ay hindi darating hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. At sa pangitain ni Apostol Juan, sa pahayag chapter 7 verse 9 to 14, nakita niya ang napakaraming tao na nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas na nakatayo sa harap ng trono at ng kordero. At sila ang mga nanggaling, take note, nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Ngunit sa unang Tesalonica, chapter 5 verse 9, sinasabi na hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tama? Amen! Ngunit ang matinding kapighatian ay hindi ang puot ng Diyos. Ito ay ang puot ni Satanas. Dahil uusigid niya ang sino mang hindi tatanggap ng 666 o tatak ng halimaw. Ang puot ng Diyos ay ang araw na paghukom at pagpaparusa sa masasama. Sa araw na iyon ay matutupok sa apoy ang langit at lupa at tayo ay ligtas mula rito dahil tayo ay mararapture sa alapaap kasama ng ating Panginoong Hesus. Ngunit bakit marami pa ring naniniwala sa pre-tribulation rapture? Karamihan sa mga tao ay nakikinig lamang sa gusto nilang marinig. Kaya kapag narinig nila mula sa mga huwad na mga ngaral na sila ay makakatakas mula sa kapighatian at pag-uusig ng Antikristo sa pamamagitan ng rapture, agad nilang tatanggapin ang maling doktrinang ito dahil ayaw nilang maghirap o mamatay para sa ating Panginoong Hesukristo. At kung naniniwala ka pa rin na mararapture ka bago dumating ang 666 o tatak ng halimaw, ikaw ay nalinlang. At paniguradong iniisip mo na hanggat hindi pa nangyayari ang secret rapture, anuman ang iyong tanggapin sa iyong katawan ay hindi pa ang 666 o tatak ng halimaw. Tandaan, kapag nasa katawan mo ang 666 ay wala nang atrasan at hindi ka na maliligtas pa. Ito ang kahalagahan kung bakit natin dapat basahin ang Biblia para sa ating mga sarili at kung bakit dapat ay sa banal na espiritu lamang tayo makinig. Dahil kaligtasan natin ang nakasalalay dito. At huwag ka rin magpa-brainwash sa mga Hollywood movies gaya ng Left Behind. Dahil ang mensahe ng pelikulang ito ay taliwas sa Biblia. Can I ask you a question, Mr. Williams? Yeah, sure. Do you read the Bible? Well, I'm guessing not as often as you do. Well, Matthew 24 verse 7 says that there shall be famines, pestilence, and earthquakes in diverse places. All of these things, the disasters, the wars, they are all signs. So God knew that all these things were going to happen. Honey, God knows everything. So then why doesn't he do something? I mean, he is God, right? Couldn't he stop a flood if he wanted to? Maybe send a little rain to stop It's a the famine? fallen world. God created it perfect, and we destroyed it with the first sin. Who destroyed it? Me? You? Him? The Lord works. In mysterious ways, I know. But somehow people keep believing that he loves them. Now that is mysterious. You were here every day. You worked here, you preached here. That's not what counted. What do you mean? I knew the words. I could quote them chapter and verse, but that's not enough. You have to believe. Believe. Believe in what? In a God that killed my father? A God that grabbed my mother and my brother and ripped them out of this world? At pinagmukha pa nilang isang malaking disaster ang rapture. Gayong ang rapture ay ang araw ng ating kaligtasan. Ngunit bago ito mangyari, ay susubukin muna ng Diyos ang ating pananampalataya at binigyan niya tayo ng mga halimbawa sa Biblia kung ano ang tunay na pananampalataya. Si Noah at ang kanyang pamilya ay hindi na rapture upang makatakas sa baha. Pinagdaanan nila ang baha at sila ay nakaligtas dahil ang Diyos ay kasama nila. Si Moises at ang mga Israelita ay hindi na rapture upang makatakas sa 10 salot sa Ehipto. Hinintay nilang matapos ang mga salot at sila ay hindi napahamak dahil ang Diyos ay kasama nila. At ito rin ang ating pagsubok.
ang magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga darating na kapighatian. Sa mundong ito ay daranas tayo ng kapighatian. Ngunit tibayin natin ang ating loob. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. At kapag tinupad natin ang kanyang utos na magtiis, iingatan niya tayo sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sa katunayan, sa panalangin ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama, bago siya ipako sa krus, ito ang kanyang sinabi, "Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama." Kaya't hindi tayo dapat mabahala, bagkus ay magtiwala, pagkat iingatan tayo ng Diyos at ililigtas sa lahat ng masama. Tularan ang pananampalataya ni Job na hindi nawala ang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagpapahirap ni Satanas. Tandaan, tayo ang bride of Christ at ang pag-ibig natin para sa Kanya ay sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang sa kamatayan. At ito ang totoong pag-ibig, kaya susundan ba natin ang Diyos at lalakad sa makitid na landas? O pipiliin natin ang malawak na landas na dinadaanan ng mundong ito? Hindi mo ba kayang mabuhay nang hindi pumupunta sa mga mall, sa mga restaurant o sa mga pasyalan kung saan-saan? Gising kapatid! Ang iyong secret rapture ay hindi mangyayari. At kung hindi mo paghahandaan ang darating na kapighatian, ito ay iyong ikapapahamak. Kaya't ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Salamat sa panonood at God bless you.